hala, nakakatuwa naman. Natatapos na. Praise God! Yung pinagpipray namin, sabi namin, Lord, pahingi po kami ng kubo. Kubo to be specific, yung hinihingi namin sa Lord. Sabi namin, Lord, pahingi kami ng kubo para sa kids ministry. Kasi, ito po yung worship hall namin. Ayan. Nandyan yung worship hall, nandyan yung pulpit, yan. Tapos, sa music, nandyan. Tapos yan, upuan yan. Nandyan mga upuan. So, nandyan yung mga members. So, kasama namin sa worship ang mga bata. Tapos, syempre, mga bulinggit, mga, so, makukulit, ganyan. Minsan, may umiiyak, ganyan. So, dumating kami sa time na sabi namin, Lord, pahingi kami ng place para sa mga bata. Magiging sarili nilang place para pwede silang magkantahan, pwede silang mag-drawing or kung ano pa man yung gagawin nilang activity. Pero syempre meron din silang sariling Sunday school. Tapos, eto siya! Ang prayer lang namin, kubo. Kasi meron kaming kubo dati. Yan, meron kaming kubo dito banda. Yan. Tapos kasya naman sila doon. Pero luma na. So sabi namin, Lord, pahingi kaming kubo para sa mga bata talaga. Pero, ayan na siya. Hindi siya kubo. Yan, yung magiging first teacher namin sa kids ministry. Kasi tuturuan niya yung aming kids ministry leader na si Shalani. Yun. So, siya yung mag-handle, si Crisel muna for the first month. Tuturuan niya si Shalani, tuturuan niya yung mga magiging kids teacher, kids ministry teacher natin. Tapos yun, yan na yung magiging place natin para sa kanila. Sabi ko nga, palit na lang, dyan na lang worship hall, tapos dito na lang yung kids. Ayan, salamat sa Lord. Salamat sa Lord. At, saan na ba? Ayan. Si Kit at saka si Kuya Rocky, sila yung dalawang tsaka si Tatay Marlon, sobrang tumutulong sila without pay. Without pay! Ayan, sobra yung puso nila sa pagtulong para matapos talaga to. Tapos, syempre, meron kaming foreman talaga. Andun, nasa bubong pa si Kuya Rex. Ayan, siya yung sa whole talagang asikaso. Tapos, ang aming supervisor na si Mang Dome. Ayan. So, yung supervisor, financer namin. Talagang as in siya yung sa finance namin. Talagang inuna niya muna lahat ng materials. Tapos andun yung aming magandang cook. Diba? May choice ka ba man na magluto? Lahat lunch, tapos pati merienda. Yan. So, salamat sa Lord. Tapos ayun, sila Ednalyn, sila Aan, na tumutulong sa amin every time na magbe-merienda na. Sila yung nagpe-prepare ng food. Tapos ang inyong magandang pastora, wala lang, sitting pretty. Huy, hindi nyo alam kung gaano ka, iniyakan yan. Char! Ayan, salamat sa Lord! Ako, natutuwa ako. Pakita ko sa inyo. Sobrang natutuwa ako. Ito talaga. Yung flooring talaga, sobrang natutuwa ako. Parang, di ba? Parang sobrang nakaka-amaze naman. From kubo lang talaga yung pinagpe-pray namin to sementado. So, papalit na dahan yan. Kasi ang plano namin, lalagyan niya ng mga cabinet or lalagyan para sa kids ministry. Tapos dito yung mga attendants nila. Pero, eto na lang kaya gamitin nating worship hall pa. Simbahan mismo. Sobrang nakakatuwa. Lord, salamat po. Salamat po ng marami. Yan. Tapos si Tatay Marlon, tingnan nyo, umaakit na sa taas. Yan. Si Kit, galing pa yan ng nagsaka pa talaga sila bago rin siya pumunta dito. Yan, salamat sa Lord. Ay, na-excite ako. Sobrang nakaka-excite. Parang exciting. May ilaw. Tapos may mga upuan yung mga bata. Ay, kapag pray natin yun. Sa susunod. Yung maliliit na upuan. Nag-size ang ganon. Mga maliliit na upuan for them. Tapos, ayun no, yung nandyan sila, nakaupo. Tapos yung mga teachers, yung mga attendants, sila nakadikit dyan. Pangarap ko yun doon. Nasa kids ministry teacher, pangarap ko yun. Kasi ako mahilig ako mag-design. So, yun yung mga pangarap ko. So, mangyayari siya ngayon. Hindi man ako yung teacher, kids ministry teacher, pero at least naipangarap natin for others.
Thank you, Lord. Thank you so much. Sa lahat din po ng naging part ng Kids Ministry natin na worship hall nila, sarili nilang Kids Ministry Hall. Sa lahat, sa mga kasama namin sa panalangin dito, tapos support po. Salamat sa mga prayers din ninyo. Matatapos na po siya. Pintura na lang, palitada, ilaw, upuan, tapos sana. Konti na. Thank you, Lord. Ilan ang ginaganto pa? May bilang ba kung ilan na ilalagay? Wala, basta alas na puno. Pastor, kung ano ka na lang, taga salok. Ay, yun yung sabi ni Mamang Bato? Ako muna yung pare. Nakapatama kayo, hindi pa valid porsyento. Praise God! Tapos na. Ah! Ang ganda! Pak! Pakak ang palitada. Ang ganda! Salamat, Lord! Tapos na po! Thank you kay Tatay Marlon, kay Papa, at kay Kuya Rex. Ay! Ang ganda. Thank you, Lord. Pinagpalang araw sa last. Yan. Ito po yung unang araw na natapos na ang Kids Ministry Hall. So, nandito tayo ngayon kasi gusto kong maramdaman, gusto kong ma-appreciate yung place na pinagawa
para sa mga bata, which is magkakaroon sila ng sarili nilang Sunday school every Sunday while we are worshiping from the other side. So may mga bata, ang mga bata rin po ay nandito, magkakaroon din sila sarili ng kantahan, activities, kung ano-ano pa yung mga pwede nilang gawin dito. So salamat sa Panginoon sa provision niya for almost 2 weeks, pero 3 weeks kasi yung 1 week, 3 araw lang ata or 4 na araw yung naging trabaho. Tapos nag-stop kami ng almost 1 week, and then this week nga dito na rin siya nagtuloy, at the same time is natapos. So salamat sa Panginoon sa provision niya, salamat sa lahat ng ginawa niya para matapos ito. And even for those people who prayed for us, ayan, salamat po ng maraming sa panalangin ninyo, that I can message you na please pray with us, join with us with this prayer na talagang matapos to, yung provision ng Panginoon magtuloy-tuloy. Salamat po ng maraming sa inyo. And even for the core, sa core leaders din po ng Pasig na talagang they supported us, at the same time they are praying for us na matapos na itong kubo. Especially sa aming pastor na si Mama Bing. Ayan. Salamat din po ng maraming kasi talagang itinuloy na. So, itong Kids Ministry Hall na to, dahil it's already December 13, so, hindi pa naman namin siya i-start ang Kids Ministry ngayon. So, gagawin natin next year, as soon as possible sa mga around January, first Sunday ng January, makapag-start na po tayo ng Kids Ministry dito. So, may mga Kids Ministry teacher na tayo, mayroong mag-uumpisa. So, marami pang kailangan. Actually, yung flooring natin is rough siya. So, hindi ko alam kung anong plano ng Panginoon, pero please still join us na it's either mapa-finishing ito ng skim coat or yung basta yung makinis, yung sahig, it's either linoleum, pero ang desire ng puso ko is yung puzzle na foam para kahit mahiga-higa sila dyan, it's okay. Yan. Tapos, maglalagay din tayo ng mga cabinets here, mga lalagyan. Siyempre, may mga activities sa mga bata, may mga games sila, kailangan din namin ng mga crayons, pencils, bond paper, and most especially the printer. Nako, yun medyo mahal, pero panalangin namin magkaroon ng printer kasi para at least makapag-color sila, based doon sa magiging story nila is doon sila magkakaroon ng activity. Yun naman kasi yung madalas natin, diba, yung coloring. So, yun yung mga prayers natin. At the same time, wala namang problema kasi sobrang open siya. So, maliwanag para sa mga bata. Pero at least, kung may mga bisita tayo na darating na hindi naman ganun kalakihan yung bahay na meron dito na pwede silang tulugan. So, at least, magiging open ito na pwedeng tulugan. Tapos, at least, may electric fan din ang mga bata. Siguro, ay, naku Lord, pahingi po kaming dalawang, ceiling fan ba yung tawag? Basta yung, nandun sa taas na umiikot. Ayan, so, magkaroon sila ng ceiling fan, dalawa, tapos, syempre, yung wire, kailangan nila ng electricity dito. So, marami pang kailangan, pero, again, while on the process ng Kids Ministry, hindi naman sila pababayaan ng Panginoon, hindi tayo pababayaan ng God, magpo-provide ang Panginoon ng mga pangangailangan dito. Pero, sa ngayon, sobrang yung puso ko nagagala. Parang, dati as a Kids Ministry teacher, ito yung mga pangarap ko para sa mga bata. Magkaroon ng wall. Kaya nung unang-una halos ng Kids Ministry namin dito, as in talaga, gumagawa talaga ako ng bond paper. Ako talaga nilaline ko yan. Talaga inaayos ko yan. Flowers, different colors, yun yung petals, yun yung naging kulay ng attendance nila. Tapos, minsan different shape ng different shapes. Diba? Stars, hearts, circle, ganun. Tapos, meron din yung what you call this, puno. Diba? So, from first is seed, tapos the second day ng attendance is yung body, tapos yung kung ano-ano pa. So, sobrang hilig ko sa ganun. Nagawa ko yun dito ng mga unang-unang first namin halos ng Kids Ministry, parang first year.
Tapos yun nga, ngayon ganun pa din yung gagawin natin. Kaya sabi ko sa mga kids ministry teacher, talagang e-effortan natin ang mga bata. Kasi pag nakita ng bata, tsaka gustong-gusto ko kasi yun, na makita ng bata na there is an attendance for them, na makita nila na, hindi ako umattend nung araw na yan, ay bakit wala akong gantong color, ganyan-ganyan. Lalo na doon sa petals, kasi kita mo yung attendance. Yung iba, 4 lang ang petals, yung iba, 5, ganyan. Kasi medyo, syempre, dinamihan ko na para medyo matagal yung attendance. So, nakikita ng bata, ay, kailangan ko palang umattend kasi hindi mawawalan ako ng isang color, ganyan. So, salamat sa Lord kasi binigyan niya tayo ng mga ganong klaseng wisdom, talents ba yan, or kung ano pa man. Pero kung ano yung binigay ng God sa atin, gamitin natin to the fullest. Ay, excited na ako. Alam niyo yun, yung parang sasabihin ng God, oh, Christine, I give you this amount. Puntahan ng kung saan man, dagupan, o bili ka ng printer, bili ka ng electric fan, bili ka na ng mga kung ano-anong kailangan ninyo para sa mga activities ng mga bata. Lord, let your will be done. Let your will be done. Sobra ako. Ay. Salamat sa Panginoon. Kasi yung mga core leaders natin, as a pastor, young pastor, na may mga experience ka naman how to handle a church, pero yung nasanay ka na may kasama, but this time parang it's all about you. Kasama ko yung family ko, pero yung inuunti-unti ng Lord yung mga gawain. This year, 2024, I decided to have a core leaders. Kasi sabi ko, Lord, 3 taon na ang simbahan, magta-3 taon na. Kailangan hindi lang ako lahat. May decision making from the church. Ganyan. So, nagtayo ang Panginoon ng mga tao na tutulong para sa gawain. Marami pang mga ministry. Marami pang mga ministry ang hindi pa masyadong nag-work, pero inuunti ng God. Salamat dahil meron tayo sa finances, meron tayo nag-handle sa finance natin, meron tayo, nag-start na din yung prayer meeting ng church. Salamat sa mga nanay na talagang willing at yung puso talaga is para sa gawain ng Panginoon. Ang isang itong ang kids ministry, so mag-start na rin siya. Salamat sa Panginoon kasi isa ito sa mga malaking ministry na ginagawa ng simbahan. Tapos ang isa naman ngayon, inuunti-unti din namin ngayon youth ministry, kasi maraming mga kabataan na dati nagsisimba dito na syempre mga nagsipagdalaga at nagsipagbinata na wala na sila. So, we are praying na maibalik sila through youth ministry. So, marami pang kailangan gawin kasi as a youth, mas maraming activities dapat sa kanila. Sa mga bata kasi pwede mong aliwin through songs, through activities, mga coloring, ganyan. Pero ang youth kasi iba na yung strategy for them. So, we are still praying paano namin sila mahahatak, kung paano sila makakabalik sa Panginoon, sa kanilang pananampalataya, na talaga magpatuloy sila. Tapos, yung sa music ministry, 3 taon na ang simbahan, still nandun pa rin kami sa YouTube, naghahanap ng songs ng -1, which is dapat nagkakaroon na kami ng actual musicians. So, yun, isa pa yun, idadagdag natin na prayer na talagang magbigay ang Panginoon. Hindi, kasi marunong ako basic guitar, basic piano, yun yung mga alam ko, pero hindi yun sapat kung sa akin manggagaling lahat yun. So, hindi ko alam kung sa paanong paraan, kung magpapadala ba ang Lord dito ng mga musicians, magkakaroon pa tayo ng kakilala ng mga musicians para may magturo sa mga bata. Hindi ko pa alam, pero let the Lord's kung anong kalooban ng Panginoon na mangyari, siyang mangyari.
Tapos meron din kami yung sa mga event, salamat kasi meron tayong mga nag-handle, nagagampanan talaga nila, which is sila yung mga nag-iisip about kung sino yung mag-worship lead, sino yung mag-present worship, tapos yung mga activities na gagawin dito sa church, like mag-Christmas party na, so meron nang nag-handle nun, mga events namin. Tapos, kung ano pa yung mga susunod na mga events ng simbahan. So, yun, salamat sa Lord dahil unti-unti nasa proseso ang Throne of Grace Fellowship Aguilar Pangasinan para mas lumago pa siya. Ngayon, please ipag-pray nyo rin po kami at year go along, magti-2025 na, talagang mag-full blast ang simbahan para sa gawain sa Lord, tapos sa community. So, yun, salamat po ng maraming and even for me, please pray for me always na bilang pastor, makasunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Kung ano yung will niya for me, let it be. Tapos, syempre, may mga desires din ako as an individual. So, I am praying for it. Alam naman po ng church yung kung ano yung mga prayers ko personally. So, yun, panalangin nyo lang din po ako kung anong kalooban ng Panginoon para sa akin. At unang-una, makasunod tayo sa will ng Lord, kung ano yung gusto niya ipatahak sa atin dito sa place. So, salamat po ng maraming Selas, soulmates, sa pagsama po ninyo sa amin for this whole year. So, still we are praying na by next year, makasama po namin kayong muli. Thank you to all the ministry partner na meron po tayo. Salamat ng maraming sa inyo at kalooban ng Panginoon, pagpapala, pagmamahal, pag-ibig, kaligayahan. Basta, punuin ng Panginoon ang puso natin, ang kagalakan na mula sa Kanya. Thank you so much. I love you all. And please always pray for this kids ministry hall, kids ministry natin. Salamat po ng maraming and see you soon. Bye-bye. Love you all.